Mga katanungan naman natin sa batas, sasagutin niya yan. Narito na ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney, good morning. Good morning din. Good morning din sa Ivan. Naku, Anjo, kung ano man yun, mukhang okay naman ang message niya, di ba? In any case, mala eksena sa isang action movie ang na-caught on cam na video ng pagharang ng isang traffic enforcer sa sasakyang tumakas matapos umanong makabangga. Sa video, makikita na ang nakaasul na traffic enforcer. Nasa hood ng pulang sasakyang tumatakas umano. Sa kasamaang palad, nakatakas ang sasakyang hinahabol. Pero kahapon, humarap na sa mga otoridad ang driver ng sasakyan at sinabing nagpanik lang daw siya kaya humarurot. Ano ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Well, ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ibang level ng pagtakas naman yata to. Kung yung iba nanlalaban sa enforcer, ito naman ayaw talagang magpahuli. Yung mismong pagtakas po ba ay may kaukulang kaso? Naku, hindi lamang pagtakas to, serious disobedience and resistance to a person in authority to. Medyo nakaka-stress, di po ba? Parang nanganganib pa ang buhay ng traffic enforcer at baka mahulog siya at masagasaan pa. Naiiba talaga ang kaso na to dahil usually nga, ang problema natin ay sinasaktan o binubugbog ang mga person in authority tulad ng police o traffic enforcer. Of course, mas malala ang mga kasong ganito na pinagbubuhatan na ng kamay ang isang person in authority at ang tawag sa kaso na to ay direct assault sa ilalim ng Article 148 ng Revised Penal Code. Ayon sa Korte Suprema, sa ilang mga kaso, pag hindi ganun ka-serious ang pagsaway, isang posibleng kaso lang ng resistance and serious disobedience to a person in authority lamang daw ang kaso sa ilalim ng Article 151 ng Revised Penal Code. So medyo magkaiba ang penalty ng serious disobedience dun sa mas grabing direct assault. Pag sinabing serious disobedience, kulong ng hanggang 6 na buwan. Pero kung direct assault, kulong ng hanggang 2 years and 4 months naman. Pero alam nyo kung ako ang tatanungin ninyo dahil sa malaking threat sa buhay ng kawawang traffic enforcer at ang sobrang pagsaway nito sa authority ng mga enforcer na nagpapatigil sa kanya kahit na hindi pinagbuhatan ng kamay ang traffic enforcer, sa palagay ko dapat mas seryosong kaso ng direct assault ang nararapat sa kaso ng ganito. At kailangan siguro tingnan kung dapat pang bigyan ng karapatan na magmaneho ng isang kotse ang mga driver na tulad nito. Napaka-reckless, di po ba? Pero wisyo sa daan ng ganyang klase mga drivers on the road. Isang threat sa buhay ng mga ibang nananahimik na mga tao at ang mga taong ginagawa lamang ang kanilang mga trabaho. Ang tanong, attorney, sakaling may nadamay pong sasakyan o pedestrian at nasaktan, ano pong pwedeng kaso? Well, of course, ang ganyang matinding pagpapabaya ng isang taong hindi iniisip ang kalagayan ng kapwa-tao, isang krimen po yan. Hindi excuse ang sabihin na, di ko naman sinasadya, or nagpanik lang talaga ako, kaya ako nagawa. Kaya dapat maka-escape sila mula sa pananagutan sa kapwa. Well, ayon sa batas, kahit hindi sinasadya ang ganyang klaseng pagpabaya, ang ganitong klaseng pagbabaya ay criminal na in nature. Kaya't may krimen na reckless imprudence resulting in injuries o damage to property sa ilalim ng Article 365 ng Revised Penal Code. Kaya yung mga road rage na yan o yung mga, ay, nagpanik lang ako, naku, mahirap yan sa ating mga pang-araw-araw na buhay dahil nakakasakit kayo or malaki ang threat na makasakit sa ibang tao. So yan, hindi acceptable sa akin yan. In any case, mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me. Ask Attorney Gabby.